Bilisan mo! Asawa ko! Oo, hanapin nga natin. Kailangan ko sila makita. Hanapin natin sila, Carol. Lapit ka rito! Isis, huwag na lapitan ng bangka. Hindi nyo makikilala. Sunod ang bangka, Isis. Ilan yung bangka doon? Asawa ko! Ang pamilya ko! Buong buhay ni Carol, tanging pangarap niya magkaroon ng sariling pamilya. Isang bagay na hindi naman ipinagdamot sa kanya ng Diyos. Nagkaroon siya ng isang mabait na asawa at 3 masunuring mga anak. Para sa kanya, ito na ang pinakamaayos na uri ng pamumuhay. Ngunit paano kung isang araw, ang lahat ng meron ka ay biglaang mawala? May halaga pa ba ang bawat bukas kung wala na ang iyong mga mahal sa buhay? Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ni Carol Porio. Surprise! Happy birthday! Han, baka naman manalo ka pa niya sa Best Actress, ha? Ikaw talaga. Lahat dinadaan mo sa biro. Masaya lang ako kasi hindi niyo nakalimutan yung birthday ko. Kasi kahapon halos walang bumabanggit eh. Ma, alam ba, talaga sinadya namin yun. Para surprise! Kayo talaga. Oo, sige na ma. Hipan nyo na yan. At huwag mo kakalimutan mag-wish. Oo, sige. Gift muna. May gift mo. Okay. O yan ma. O sige na, hipan nyo na nga yan. Ito na, oh. Ito ang pamilya ni Carol. Simple, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Yay! Teka lang. Mami, ano yung wish mo? Wala. Ha? Bakit? Ba't wala kami wish mo? Dahil wala na akong dapat pang hilingin. Dahil wala nang kulang sa buhay ko. Dahil kumpleto na ito at wala na akong mairereklamo pa. Dahil nandyan kayong lahat sa tabi ko. And I couldn't wish for anything else anymore. Love you. I love you. Happy birthday. Thank you. Kiss. O, dali na! Kiss na sa mami. Sige na, kiss na. I love you, mga anak. Han, pwede ba? Relax ka lang. Eh, paano ako makakapag-relax? King, anong oras na? Gabing-gabi na wala pa yung anak mo. Sigurado kasama lang niya ang girlfriend niya. Kaya maya-maya, andito na yun. King, nagwo-worry lang naman ako eh. Delikado ang panahon ngayon. Paano kung mapagtripan ng mga adik yan sa kalsada? Hindi ko makakayanan na mawala ang kahit na isa sa inyo. Alam mo yan, di ba? Oh, ayun na pala yung anak mo. Ma, pa, ba't gising pa kayo? Ay nako, Christian. Hindi sa pinangimasukan ko ang buhay mo, anak. Eh, pero baka naman masyado ka nagiging seryoso dyan sa girlfriend mo. At pati pag-aaral mo, napapabayaan mo na. Katulad ngayon. Late na ang uwi mo. Ma, huwag kayong mag-alala. Hindi ko papabayaan pag-aaral ko. Mahal ko si Eileen. Pero kahit anong mangyari, mas mahal ko pa rin kayo. Ikaw talaga. Dinadaan-daan mo lang ako sa lambing mo eh. Manang-mana ka talaga dyan sa daddy mong bolero. Oh, bakit pati ako nadamay dyan sa usapan niyo? Ma, hindi. Totoo sinasabi ko. Walang pwedeng pumalit sa inyo. Kaya pinapangako ko, pagtandaan nyo, ako mag-aalaga sa inyo.
Talaga, anak? Talaga. Kahit maputi ng buhok ko, hindi mo ako papabayaan? Ma, kahit matuyot pa kayo, hindi ko kayo papabayaan. You know why? Because you're the best mom in the whole world. Kaya hindi ko kayo iiwan. Pinapangako ko yan. Ngunit lingid kay Carol, nagsiselos pala ang nakababata niyang anak na si Carl. Sige na, Dad. Bili mo naman ako ng bagong mountain bike ko. Di ba, Carl? Meron pa naman kayo. Yan sa Kuya Christian mo, yan muna ang gamitin mo. Eh, lagi na lang yung pinaglulumaan ni Kuya Christian na pupunta sa akin eh. Carl, anong masama doon? Mahirap ang buhay ngayon. Kailangan nating magtipid. Lalo na at malapit na yung reunion ng pamilya ng daddy mo. Pinag-iipunan natin yun. Lagi naman kayong ganyan eh. Pag si Kuya Christian ang humihiling sa inyo, lagi nyo pinagbibigyan. Pero kapag ako humihiling sa inyo, lagi nyo hindi pinapansin. Carl? Carl, anak. Alam kong masama ang loob mo sa amin. Kasi iniisip mo na mas mahal namin ng ibang kapatid mo kaysa sa'yo. Pero alam mo, anak, hindi totoo yun. Kasi pantay-pantay kayo sa paningin namin. Walang mas angat, walang mas mababa. Kasi pare-pareho namin kayong anak eh. Kaya pare-parehong pagmamahal namin sa inyo. Anak, tahan na. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng mami mo. Okay? Carl, tama na yan. Tama na. Kaya dapat lagi kayong nagdadasal at humingi ng tawad sa Kanya. Dahil hindi natin alam kung anong plano niya para sa atin at kung kailan niya tayo babawiin. Eh, teka lang, Daddy. Paano kapag namatay ka, tapos mag-asawa uli si Mami? Sino magiging asawa mo sa heaven? Alam mo kasi, anak, sa heaven, lahat tayo magkakapatid. Walang magulang, walang mag-asawa, walang mas bata o mas matanda. Eh, Dad, wala nga tayong memorial plan eh. Saan namin kayo lilibing? As always, the good Lord will provide. O kaya naman, isaboy niyo yung abo ko sa bundok nang makatulong ako sa paglago ng mga puno. Ay nako, si Daddy talaga puro biro. Hindi, anak. Seryoso ako. Alam niyo kasi, hindi naman mahalaga yung seremonyas ng libing. Ang pinaka-importante, at ito tatandaan niyo, kung paano tayo nabuhay dito sa mundong ito. Hindi yung kung paano tayo namatay. Kaya habang nabubuhay tayo, dance as though no one is watching. Sing as though no one can hear you. Love as though you've never been hurt. And live as though heaven is on earth. Amen! Ang ganda naman ng sayang na yun, Dad. Ganda talaga. Ay nako, pwede ba tama na yung usapan na yan? Walang mamamatay sa atin, okay? Ang pangarap ko, sabay-sabay tayong tatanda. Kaya kayo ha, alagaan nyo kami ng daddy nyo hanggat kailangan na namin mag-diaper. Yeah. Okay? Kain na po tayo, ma. Oh, nagutom na si Bunso. Halika na, kumain na tayo. Tara na, tara. Saan niyo ba gusto? Anong restaurant? Kahit saan. Ha? You're the driver. O, sige. Uy, basta promise mo ah. Dating sa Davao, tatawagan mo ako. May miss kita eh. Ang tagal mo mawawala. Oo naman. Hindi ko naman ata kaya hindi marinig boses mo, no? Talaga? Talaga. Christian, Good evening po, tita. good evening. O, gabi na. Maaga pang flight you tomorrow. Mabuti pa, ihatid mo na si Elaine. Ma, baka pwede sumabay na lang ako sa flight ninyo ni Carl. Ako din. Sasabayin na rin ako, Mami. Please. Ano?
At hahayaan nyo mag-travel mag-isa ang daddy nyo? Hindi pwede. Samahan nyo ang dad nyo. Ma, sige na. Sasabay na lang ako sa'yo. Ako din. Anak, huwag nga kayong makukulit. Isa pa, para naman makita kayo agad ng mga kamag-anak ng daddy nyo doon. Para sumaya naman sila. At namimiss na nila kayo. Eh, ilang taon din kayo hindi nagkita-kita ng mga yun, no? Ay naku, ayaw nyo lang kaming makasabay. Oo nga. Ang kulit nyo. Anak, hindi naman sa ganon. Eh, magkakasama-sama din naman tayo dun eh. Ilang araw lang tayo magkakahiwalay. Tsaka, mabuti na yon para naman ma-miss nyo ako. Ah, so nagpapalambing si Mami. Ikaw talaga. O, bago magkalimutan, alagaan mo yung mga ibong ko, ha? Baka mamatay sa gutom mga yun. Ayoko nga, talagang papatay ko sa gutom yun. Ikaw, ha? Alam mo, mamimiss mo rin ako. Kasi wala nang kuya magmamahal sa'yo. Magmamahal? Ano? Ang sabihin mo mga asar. Sige, sabi mo yan, ha? Hindi ko kakalimutan. Oy, tama na yung asaran nyo, ha? Sige na, umalis na kayo at baka mahuli pa kayo sa flight nyo. Sige na. Kamagalala ko, alagaan ko yun. Piro lang. Okay ka na. Ingat kayo, bye-bye. Ingat. Oh, bakit? Samantha, mag-iingat kayo doon. Bye-bye. Kayo din, mag-ingat kayo habang wala kami. Ano ba naman yan? Parang 10 taon tayong hindi magkikita niyan eh. Eh, susunod naman agad kami sa inyo eh. Tama. Sige na nga, magsialis na nga kayo at baka mahuli pa kayo sa flight nyo. At ayoko na kayong makita. Aray. Sige na. Sige na, alis Ingat, na, ingat, alis ingat. na, alis na. Sige Bye. na. Ingat, bye-bye. Bye-bye. Ingat, ingat kayo. Bye-bye. Pero walang kamalay-malay ang pamilya na maaaring ito na ang huli nilang pagkikita. Dad, ano yun? Ah, wala. May air pocket lang. Sam, isi ka lang. Hindi mo ba alam mas marami pang namamatay sa car accident kaya sa plane crash? Hello, alam ko kaya yun. Alam mo pala, isi ka lang. Wala, relax lang. Wala yun. Relax. Hello? Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Bakit? Ano nangyari? Ma. Ma. Isang masayang pamilya, isang tahimik na buhay. Tunay ngang wala nang mahihiling pa si Carol dahil para sa kanya, sapat na ang mga ito upang lumigaya. Ngunit ni sa hinagap, hindi pinangarap ni Carol ang mga susunod na magaganap. Lakasan mo, loob mo. Nandito naman ako eh. Kaibigan mo ako, tutulungan kitang pagdaanan to. At saka hindi pa naman natin sigurado kung kasama sila sa flight na yun eh. Wala kasang kung doon sila nakasakay. Malay mo, nagka-problema. Hindi sila umabot. Relax ka muna dito, kakausapin ko lang yung kakilala ko sa loob, ha? Paano hindi nyo alam ang nangyari? Wala pa pong final words. As of the moment, hindi pa po nagbibigay ng statement ang management ng airline.
Paano na lang kami mga kamag-anak? Basta na lang kayo mag-iintay dito. Alam mo ba kung gaano kahirap to para sa amin? I'm very sorry. Alam ko yung nararamdaman ninyo. Anong alam mo? Bakit? Nandun bang asawa mo sa eroplanong yon? Paano mong nalalaman ang nararamdaman ko? O paano mong nalalaman ang nararamdaman namin? Mga kamag-anak namin ang nasa loob ng eroplanong yon. Sana mali ang lahat ng balita. At sana buhay silang lahat. Diyos ko, nakikiusap ako sa inyo. Sana nakaligtas ang asawa at mga anak ko. Sana hindi sila kasama sa eroplanong yun. Sana nasiraan sila at hindi nakaabot sa flight. O kung nandun man sila, sana ligtas sila. Carol, Ma'am Vivian, may balita na ba? Nakausap mo na ba yung asawa ko? Si Christian, si Samantha. Nasaan sila? Gusto ko silang makita. Carol, I'm sorry. I'm sorry. Naglabas na ng official statement yung airline company. Wala nakasurvive sa crash. Pero baka naman hindi sila kasama sa flight na yun. Na-check ko na rin. Kasama sila. Hindi. Pauwiin mo yung sinabi mo. Hindi sila kasama. Hindi sila pwedeng kasama dito! Hindi ko ito makakaya! Diyos ko! Sana ba niyo yung balita niyo? Hindi ko ito kaya! Hindi sila pwede mamatangay! Diyos ko! Hindi pwedeng mamatay ang pamilya ko! Hindi sila pwedeng kasama ko! Di makapaniwala si Carol na patay na nga ang kanyang mag-aama. Kaya nagpasya siyang pumunta sa crash site para hanapin ang mga labi nila. Christian! Samantha! Nasaan kayo? Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang pamilya ko? Sandali lang. Hahanapin natin. Hahanapin natin. Ate! Ate, ang pamilya ko! Hindi ko sila mahanap. Gusto ko silang makita. Minahon ka. Mahanap natin sila. Kaya nga ako nandito eh. Parating na yung mga kamag-anak natin tsaka yung mga kaibigan natin. Magtutulungan natin ito, Carol. Pamilya ko. Pamilya ko. Hindi ko makita. Ngunit bigo si Carol sa paghahanap niya. Carol? Okay ka lang? Okay lang po. You have to be strong. You have to be strong for your mom. Kailangan kumain ka. Kailangan malakas ka. Opo. Lakas ang loob mo. Bakit kailangan mangyari ito sa akin? Ano naging kasalanan ko? Naging mabait naman ako ah. Wala akong ginagawang kasalanan. Pero bakit pinarurusahan niya ako ng ganito? Ma. Bakit kailangang sabay-sabay silang kunin sa akin? Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa kanila. Hindi ko man lang nakita yung mga labi nila. Sana ako na lang ang kinuha. Sana kasama na lang akong namatay.
Dahil hindi ko na alam kung paano pang mabuhay. Hindi ko na alam. Dahil wala na ang lahat sa akin. Wala na. Matapos bawiin ng isang malagim na trahedya ang kanyang asawa at 2 anak, pinilit ni Carol at ng kanyang natitirang anak na si Carl na ibalik sa normal ang kanilang buhay. Sinikap nilang kalimutan ang nangyari, ngunit tila hindi madaling kalabanin ang mga alaala. Naaalala kong daddy mo. Diyan siya palaging nakaupo. Nangungulit. Nagpapatawa. At siya naman ang kuya mo. Ang ate mo, diyan naman. Palaging maingay ang bahay. Kasi palaging may nagkukulitan. Pero ngayon, ibang-iba na ang lahat. Tahimik ang bahay. Walang ingay. Pero nakakabingi. Nabibingi ako sa katahimikan. Miss na miss ko na sila. Miss ko na sila. Ma, wala naman dapat sisihin eh. Wala naman may kasalanan ah. Ako. Kasalanan ko. Pinilit ko ang kuya mo at ang ate mo na umalis. Ilang beses nilang sinabi na sa atin na sasabay, pero pinilit ko pa rin sila. Kung hindi ko sana sila pinilit, hindi sana sila kasama sa mga namatay. Sana nandito pa sila ngayon. Sana naririnig ko pa ang mga tawanan nila. Hindi sana ako nabibigay sa katahimikan ng bahay na ito. Ma, walang may kasalanan. Kasalanan ko, Carl. Kasalanan ko. Good morning, Tita. Good morning po. Good morning. Tita, gusto ko lang po sanang isoli itong mga naiwang gamit sa akin, Christian. Salamat. Salamat po. Sige po. Elaine, sandali. Gusto lang kitang pasalamatan, Elaine. Para saan po, Tita? For making my son happy nung nabubuhay pa siya. Alam mo, minahal ka ng anak ko. Alam ko tuwing kasama ka niya, masayang-masaya siya. If only for that, alam kong na-enjoy niya yung maikling buhay niya. Kahit ako, Tita, minahal ko si Christian. Kung alam niyo lang po, miss na miss ko na siya. Wala akong araw na dumaraan na hindi ko siya naiisip. Naging
Palaisipan naman para sa ibang kamag-anak ni Carol ang kakaibang ugali na ipinamamalas ni Carl. Natatakot ka? Saan? Para kay Carl. Alam mo, mula no aksidente, hindi ko pa siya nakitang umiyak man lang. Para bang nagpapakatadagang bunso mo. Dahil matapang si Carl. Matatag siya. Kaya niya ang sarili niya. Hindi katulad ko. Carol, hindi yun healthy. Ayos lang ang anak ko, Lynn. Minsan nga naiinggit ako sa kanya eh. Hindi mo ako papabayaan. Kahit matuyot pa kayo, hindi ko kayo papabayaan. You know why? Because you're the best mom in the whole world. Kaya hindi ko kayo iiwan. Pinapangako ko yan. Ma? Nangako ang kuya mo. Tapos hindi niya tinupad. Paano na ako ngayon? Sino nang mag-aalaga sa akin ngayon? Lilipat tayo ng bahay. Aalis na tayo dito. Hindi ko na kaya dito. Pero maayaw ko. Anong ayaw mo? Masyado nang malaki ang bahay na ito para sa atin. Tsaka hindi ko na kaya dito. Bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala lang sa ama mo at sa mga kapatid mo. Pero ma, yun naman po ang point, diba? Kahit wala na sila dito, hindi natin sila dapat kalimutan. Dapat lagi pa rin natin silang naaalala. Nakapag-desisyon na ako. Aalis tayo sa bahay na ito. Ma, hindi lang naman kayo ang nawalan. Tatay at mga kapatid ko din yung nawala. Kung nasasaktan kayo, nasasaktan din ako, ma. Kung makakatulong po sa inyo paglipat natin, mapayag na po ako, ma. Upang tuluyan ang makalimutan ang trahedya, lumipat ng bahay sina Carol at si Carl. Itinuon din ni Carol ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho, sa pag-aakalang mabubura nito ang kalungkutang nararamdaman niya. Pasok! Ma'am, ito po yung mga bagong papers for signature. Ma'am, okay lang po kayo? Iwan mo muna ako. Diyos ko, bakit niyo ginawa ito sa akin? Ano ang kasalanan ko sa inyo? Buong buhay ko, ibinigay ko sa inyo. Tapos,
Tapos kukunin ninyo ang isang bagay na pinaka-importante sa akin. Bakit? Bakit niyo ako pinaparusahan ng ganito? Gusto kong magalit. Gusto ko kayong sumbatan. Pero ayoko. Kaya may hihilingin na lang ako sa inyo. Kunin niyo na rin ako, Diyos ko. Kunin niyo na ako para makasama ko na ang pamilya ko. Habang nalulubog si Carol sa labis na pangungulila, lalo namang lumalawak ang distansya niya sa anak na si Carl. Carl, sandali. Carl? Carl! Bakit po? Galing yan sa university mo. Marami ka palang bagsak na subjects. Hindi mo malang sinasabi sa akin. Eh, wala namang pakialam sa akin, di ba? Pero nagtatanong pa kayo. Anak, bakit mo ako sinasagot-sagot ng ganyan? Late na ako. Carl, kinakausap pa kita sandali. Ano to? Patingin. Anak, yung ginagawa mo sa sarili mo. Bakit meron kang peklat sa pulso? Akala niyo kasi, kayo lang yung nasasaktan eh. Nasaktan din ako, Mami, sa pagkawala ni na Daddy. Ang sakit-sakit eh. Hindi ko lang pinapakita sa inyo. Lahat nandito eh. Kahit anong gawin ko, hindi nawawala. Carl. Kaya ako sinasaktan yung sarili ko. Kasi umaasa ako pag ginawa ko to, baka mawala yung sakit na nandito eh. Alam ko nasasaktan ko si Carl. Pero anong magagawa ko? Paano ko siya aalagaan? Kung ang sarili ko nga hindi ko kayang alagaan eh. Paano ko sasabihin sa kanya na ayos lang ang lahat, gayong alam ko naman na hindi? Paano ako magsisinungaling sa sarili kong anak? Carol, kailangan harapin mo na ang katotohanan. Wala na asawa mo, ang dalawa mong anak. You have to move on. Hindi ko kaya, Lynn. Hindi ko kaya. Hanggang kailan ka magiging ganito? Hanggang kailan ka magpapatalo sa emosyon mo? Hindi isa. Hindi dalawa. 3 mahal ko sa buhay ang nawala. At sabay-sabay silang kinuha sa akin. Lynn, wag mong sabihin sa akin kung anong dapat kong maramdaman dahil hindi mo alam kung gaano kasakit ang nangyari sa akin. Carol, alam mo, wala
Wala ka na magagawa. Kahit na maglupasay ka pa, hindi mo na maibabalik ang buhay nila. Pero si Carl nandiyan. Kailangan ka niya. Kailangan niya ng isang anak. Kailangan ka niya. Ipagkakait mo ba yun sa kanya? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang alisin sa isip ko na wala na sila. Minu-minuto, Lynn, minu-minuto naiisip ko sila. Carol, alam mo, nawalan ka na ng asawa ng 2 anak. Papabayaan mo bang mawala pa rin si Carl sa'yo? Ang natitira mong anak. Ha? Kaya mo yun? Carol? Carol? Sumasakit na naman ang dibdib mo, ha? Bakit? Parang napapadalas yan, ha? Alam mo, kailangan mapatingin ka na sa doktor. Ha? Uminom ka. Doc, ano hong resulta ng examination? I'm afraid I have some bad news for you, Carol. Ano ho yun, Doc? May breast cancer ka. At stage 3 na ito. Carol, ayos ka lang ba? Nag-aalala ako sa'yo. Dati, lumapit ako sa inyo. Nagagalit ako. Sinusumbatan ko kayo. Hindi ko naiintindihan kung bakit kinuha niyo ang mga taong mahal ko. Tapos ngayon, nalaman ko na may sakit ako. Kung ito po ang paraan niyo para makasama kong muli ang asawa at mga anak ko, tinatanggap ko po ng lubos. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Nagpapasalamat po ako dahil pinakinggan niyo po ang dasal ko.
Dance as though no one is watching. Sing as though no one can hear you. Love as though you've never been hurt. And live as though heaven is on earth. Carl, anak. Halika dito. Maupo ka. Anak, saan mo gustong tumira? Sa mga kamag-anak ng daddy mo sa Davao? Pwede ka doon. O dito? Bakit, Mami? Nag-aalala ako para sa'yo, anak. Kailangan kong malaman na ayos ka. Mapapalagay ang loob ko pag ayos ka. Hindi ko po kayo maintindihan, Ma. Anak, may kailangan kang malaman. Baka hindi na ako magtagal. May sakit ako. Breast cancer. Paano ka? Kaya mo na bang mag-isa? Ma, ano bang pinagsasabi mo? Anak, hindi ko alam kung kaya kong labanan to. Kaya kailangan kong malaman na ayos ka, na kaya mo nang mag-isa. Ma, hindi pwede. Ayoko. Kaya nating labanan to. Marami namang gumagaling dyan sa sakit na yan eh. Anak, kung ito ang gusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Ma, gusto ng Diyos o gusto mo? Dahil ba gusto mo na sumuko? Dahil gusto mo na makasama si Papa sa kabilang buhay? Mawala na ba akong alaga sa'yo? Anak. Ma, noon pa man, sumuko na kayo. Noon pa man ayaw niyo na lumaban. Na kahit para sa akin man lang lumaban kayo. Ma, kaya niyo naman yan eh. Yung iwan nag-iisa. Ngunit hindi pa pala rito natatapos ang mga pagsubok. Carl? Carl? Carl! Diyos ko! Carl, ano tong ginawa mo? Carl! Carl! Oh my God! Ano itong ginawa, anak? Carl! 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 Carl, anak! Carl! Mrs., hanggang dito na lang po. Dito na lang po. Dance as though no one is watching. Sing as though no one can hear you. Love as though you've never been hurt. And live as though heaven is on earth. Akala niyo kasi, kayo lang yung nasasaktan eh. Nasaktan din ako, Mami, sa pagkawala ni na Daddy.
Naaalala ko, buhay pa si Daddy, sina Kuya at Ate. Ibang-iba nun. Masaya palagi. Punong-puno ng buhay. Kaya sakit nang biglang silang mawala. Pero alam niyo kung anong mas masakit, Mami? Nang namatay sila. Pati kayo nawala sa akin. Hindi ko na kayo makausap. Hindi ko na kayo malapitan. Mag-isa na lang ako sa buhay. Ang hirap mag-isa, Mami. Ayokong mag-isa. Sabi ng Daddy na huwag tayong susuko sa buhay. Pero matagal na kayong sumuko. At hindi ko na rin po kaya. Suko na rin ako. Tawarin niyo po ako. At tandaan niyo, mahal na mahal ko po kayo. Ano ba nangyari? Natatakot ako. Nawala na sa akin ang 3 sa pamilya ko. Bakit pati si Carl mawala pa sa akin? Kung sa bagay, nagbubulag-bulagan lang naman ako eh. Noon pa naman, nawala na sa akin si Carl. At akong may kasalanan. Akong dapat sisihin. Carol, hindi pa huli ang lahat. I'm so selfish. Sarili ko lang ang iniisip ko. Ang sakit lang na nararamdaman kong iniintindi ko. Hindi ko nakikita na nahihirapan din ang anak ko. Hindi ko nakita na kailangan din ako ni Carl. Ngayon, baka huli na ang lahat. Lakasan mo loob. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may masamang nangyayari kay Carl. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sino po yung ina ng pasyente? Ako po. Kamusta na pong lagay ng anak ko? Naagapan namin siya at nasalina na ng dugo. Ligtas na sa panganib ang anak niya, Mrs. Ang tangkang pagpapakamatay ni Carl ang nagpamulat kay Carol na dapat niyang ibangon ang sarili dahil siya na lamang ang nalalabing sandigan ng anak. Higit kailan pa man, ngayon kailangan ni Carl ang kalinga ng kanyang ina upang magkaroon siya ng lakas at inspirasyon na ipagpatuloy ang buhay. Ma, Nandito ako, anak. Kumusta ang lagay mo, anak? okay na po, Ma. Ma. Naiiyak. Tuwing na lang nakikita kita, umiiyak ka. Ayokong iiyak ka, Ma. Tinakot mo ako, anak eh. Akala ko mawawala ka na sa akin. Patawarin mo ako, Ma. Hindi. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo. Naging makasarili ako. Nakalimutan ko na hindi ka kasama sa eroplano na yun. Na hindi ka nila kasamang namatay. Nabuhay ka at nangangailangan ng isang ina. Mami. Pero ang lahat ng ito ay magbabago, anak. Pangako ko yan. At ang sakit kong ito, hindi ako papayag na hindi ako gagaling. Lalabanan ko to. Gagaling ako. Gagaling ako, anak, para sa'yo.
Dahil kahit kailan, ayokong maging mag-isa ka. Pangako ko yan. Kahit kailan, hindi mo na kailangang mag-isa. Happy birthday, Ma! Carl! Wow! At may cake pa. Blow mo na, dali. Ano make a wish? Okay, I'll make a wish first. Yay! Blow. Ano finish mo, Ma? Ang winish ko, sana kahit wala ng daddy mo at mga kapatid mo, sana palagi nila tayo binabantayan. At sana bigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay para makasama ko pa ang pinakamamahal ko sa buhay. Ang anak ko, magpakailanman. Salamat, Ma. I love kita. I love you very much, Carl. Birthday. Happy birthday. Yeah. Ang tatag mo rin, Carol, ano? Pagkatapos nun, how was your relationship with God? Nagtampo ako sa kanya. Kasi nagsisilbi naman kami sa kanya. Wala naman kaming kasalanan sa tingin ko. Wala naman kaming kasalanan na mga mabibigat. Naglilingkod kami, hindi lang sa kanya. Sabi mo sa akin kanina ang sama ng loob mo ay dahil bakit hindi pa kayo lahat Oo, kasi nga. kinuha, bakit iniwan pa kayo. Balik Kasi lahat kami naka-schedule dun sa flight na yun eh. Oo, tapos? Tapos, hindi kami matuloy dahil si Carl ay hindi tapos ang summer classes niya. Alright. Ano bang pupuntahan doon ni Mister at ng mga anak mo? Ano kayo palang buong pamilya? First family reunion nila na inorganize nilang magkapatid, silang dalawang namatay na magkapatid. Tapos blessing ng bahay namin sa Davao. Sinabi mo yung kapatid na yon namatay din doon sa, Oo, sa crash na plus yon. her only 2 children also. Dalawang anak. Dalawang anak ng kapatid na babae. Tapos pati yung kapatid namatay. Tapos yung husband mo, dalawang anak mo. 6 sila lahat. 6. Paano mo nabawi yon sa kanya? Matagal. 2 years na yung pain hindi nawawala. Oo. Araw-araw ako umiiyak. Yung sister-in-law ko, kapatid ng husband ko, madre siya. Madre siya. Siya lagi ang nagsasabing, bawat isa sa atin ay may hangganan. Una-unahan lang yan. Siya ang nagsasabi lagi, huwag kong sisihin ang Diyos. Dahil baka tapos na ang misyon nila. Sabi ko, bakit hindi man lang iniwan mo na yung mga anak ko dahil mga bata pa, mga bata pa, long way to go. Eh sabi niya, hindi natin matarok ang kung anong kalooban kung ano ang kanyang kalooban ng Diyos. Alin ang mas mabigat dalihin? Yung namatay ang anak mo at dalawang anak mo at mister mo o yung ikaw ay nagka-breast cancer? Mas mabigat yung pagkawala nila. Kahit na anong sakit kaya ko, pero yung loss, napakahirap talaga. Pero nung dumating ang breast cancer mo? Hindi ako sumama ang loob. Parang ibang opportunity na naman yon na nag-present sa akin para
Baka ito na nga ang opportunity na makasama ko na sila. Imbis na magdasal ka na, gusto mo na talaga para... Yes, ano ba yes, yun? yes, yes. Grabe, Pinagpipray ko Carol, na ha? sana kami na lang lahat. Magsama-sama. Another very big problem sa buhay mo ay yung si Carl. Oh, yun ang turning point actually. Turning point. Akala ko, very strong siya. Dahil hindi ko man lang nakitang umiiyak na ano. Yung pala itinatago niya lahat yun. At pag hindi na niya kaya, nagse-self-mutilate na siya. Na. Saka ko lang nalalaman na sa mga barkada niya, doon siya nagpo-pour out. Ang explanation niya sa akin, every time he feels lonely. That was the time na ano, hindi pala kaya ng anak kong mag-isa pa. How is Carl now? Nag-open up na siya sa akin at pinag-uusapan na namin ang lahat ng mga problema niya. Kamusta naman ang breast cancer mo? Struggle pa rin dahil itong 2005 nag-recur. Very active ako sa yung Avon Kiss Goodbye to Breast Cancer na program nila. Parang support group. And at the same time, it also supports you. Yes, yes. As you support others. Ang acceptance ba ng sakit tulad ng cancer is also difficult, no? Mahirap din, ano? Mahirap din. Pero after a while, na-strengthen ang faith ko. Ngayon, ano na ngayon ang panalangin mo? No, bahala ka na, Panginoon. Carol, ano ang maiiwan mong pangaral sa ating mga televiewers na nanonood sa atin ngayon? Tanggapin mo na lang na may purpose. Nothing happens by accident. Ang realization ko, naging stronger ako. Pero alam mo, Carol, pinahanga mo ako, no, na talagang napakalakas mo. At kami ay umaasa na sa lalong madaling panahon, mawawala na rin ang breast cancer mo. Sana nga, Mel. Thank you very much sa iyo. This is for you. Yan. Mel, maraming salamat at feature niyo itong buhay ko at sa Magpakailanman and GMA7. Nais ko din pasalamatan ang Avon kasi sila yata ang nagbigay ng story ko dito sa GMA. Ang pagkawala ng mahal sa buhay ay laging nagdudulot ng hindi masukat na kalungkutan para sa mga naulila o naiwan. Ngunit, kailangan natin magpatuloy sa kabila ng ganitong trahedya. Kung minsan kasi, ito ang paraan ng Diyos upang makita natin ang higit na kahalagahan at kagandahan ng ating buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay